Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyo matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. Alright. What is up mga kapodcast? Welcome po sa ating podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ang mga best of the best, most unforgettable events and most embarrassing moments sa Philippine sports. Ang P2P Palakasang Pinoy. Ayan. Okay, so after nating mai-upload yung episode natin about sa 2023 MPBL National Finals na actually kanina ginanap yung yung press conference nila kanina eh. Diba? It's between the Bacoor City Strikers and the Pampanga Giant Lanterns. May nanap lang. Ano nga ulit yung consensus natin? We're both Pampanga, right? Pampanga, oo. We're rooting for Pampanga, but ano yung sa'yo? In 5 close games. In 5 close games, pero sa akin, in 4. I believe magiging dikit yung laban nilang dalawa. Pero nakikita ko na it will be Pampanga in 4. But baka may mga pupuna na naman dito na Pampanga lang naman kasi na-highlight natin. Ba't di nyo tingnan yung Bacoor? Well, we're rooting for Bacoor also. Na maging maganda yung makapag-offer na magandang laro. They will be a competitive team. Yes. Team din naman eh. Sinabi nga rin ni Enzo na barakong team ang Bacoor. Tough as nails. Oo. Diba? Sino ba mga nandun? Marky, di ba? Oo. Marky, J. Moy Gilos, to si Mark Montuano. Napakabarakong Then their main man, James Quecote. James Quecote. Pero kasi ang puhunan naman ng Pampanga dyan is skills. Oo. Star-studded. Oo. Stack yung team na yun. Actually, star-studded. Hindi masyado eh. Kasi ang star mo lang naman dun eh. Arwin, Balti, Encho, tapos sina Archie Concepcion. Archie Concepcion. Sina JLC, Clemente. Nawawala yata yung mic ko. Like 3 or 4 stars, 3 or 4 of their starters as in main guys, main guy material. Tapos magdag pa sa eksena sina Bayo, sina Allen Liwag. Oo. Diba? Sobrang stuck, there I see. Very stuck yung yung lineup nila na halos dominante ng mga homegrown eh, Yeah. diba? Yeah. Oo. So abangan na lang natin, ang game 1 ay magsisimula sa Sabado. Okay? And then ano pa bang, wala tayong ibang masyadong mapag-usapan sa sa sports eh, except yung kagabi as of the time of recording, nagtabla ang Philippine Azkals at ang Indonesia sa AFC World Cup qualifiers, sa FIFA World Cup qualifiers. Anong score? 1-1. 1-1. Oo. Nice. 1-1. Ngayon, si Patrick Reichelt ang unang naka-goal para sa Azkals sa 23rd minute, while for Indonesia naman si Sadil Ramdani ang naka-goal naman sa 70th minute. Okay? Then ang susunod na makakalaban ng Azkals, I think it's sa first quarter ng next year yata magaganap yun. They will go up against Iraq. Iraq. And then 2 rounds to eh. Double round robin to eh. So Iraq, 2 beses, then kakalabanin ulit ng Azkals ang Indonesia at ang Vietnam. Nice. Okay? Medyo tough teams yun. Malalakas ang Southeast Asian sa football Kasi sobrang soccer. popular kasi. Popular ang football sa Yes, sobrang popular ang football sa region na to, sa Southeast Asia. Except for the Philippines kasi alam niyo naman kung yung popular sa atin. Di ba? Ayun, Kaya, alam mo, madali tayong natatalo ng mga Vietnam, ng mga Thailand, Timor-Leste, Malaysia, yung mga ganyan. Di ba? Ano pa ba? Sa NFL, anong balita? Ay, sige. Pag-usapan natin yan, yung nagdaang Monday Night Football nung Tuesday. Tuesday sa Philippines yun. So, ako personally, nanginginig pa rin yung loob ko sa galit nung sa resulta nun. Bakit kaya? I can't help but post it sa aking ex na sobrang disappointed ako nun. Pero bago muna yun, in 27 years, the Super Bowl 57 rematch, the most anticipated game of the 2023 NFL season between the Eagles and the Chiefs,
had the most Monday Night Football viewership in 27 years. Alam mo na tumutok doon sa game na yon? According to The Athletic, 29.02 million. Sa TV pa lang yan. Sa ano pa lang yan. Sa broadcast pa lang yan. Sa television. Ano yan? Sa Amerika pa lang yan. Oo. Okay, sa US pa lang. ESPN pa lang yan. Kasi ESPN ang broadcaster ng Monday Night Football And, ayun, inabangan yun. In which, unfortunately, the Philadelphia Eagles won 21-17 because the Chiefs wide receivers cannot catch a cold. Okay. I just have to get it off my chest. And by the way, update lang din pala. So, sa Friday din sa Pilipinas, bali Thursday sa US, Thanksgiving TNF edition ng NFL, may 3 games, which is first up, an NFC North showdown between Detroit Lions and Green Bay Packers. Then next up is an NFC East showdown between Dallas Cowboys and Washington Commanders. And the main event is an NFC West showdown for the lead sa NFC West na maglalaban is San Francisco 49ers versus Seattle Seahawks. And sa Sabado ng madaling araw dito sa Pilipinas, merong Black Friday game. Presented pa rin ng same presenter ng TNF, which is Amazon Prime. Black Friday Football. Ang maglalaban ay the Miami Dolphins versus the New York Jets. I watched the Eagles-Chiefs game also. Napanood natin yan. Yes. And meron nung may mga calls na parang masasabi ko na na questionable Kala niyo sa basketball lang yung mga question na tawag. Even dito sa American football, meron din. Like yung halimbawa, yung tinawagan ng false start yung Chiefs. Center ng Chiefs. Creed Humphrey nun. Although kung fourth quarter. Ito sa mga NFL football, sa mga NFL fans na kapodcast natin, yun ito. Kasi kung titingnan nyo yung instant replay, hindi gumalaw kahit sino sa player ng KC Chiefs. Ang gumalaw, isa yung sa defensive end ng Philadelphia Eagles, si Brandon Graham. Oo, which is, anong tawag daw dapat doon? Yung left hand niya and yung right foot niya is over the ball. Ang call dapat is offsides or even neutral zone infraction because he caused a false start. Yun nga, oo. So, kasi dapat ang rule offsides yun. Oo. Diba? Kasi ang rule doon, behind the, di ba, ni-stop nila yung bola. Yes. Offense and defense must line up behind the ball. And yung area na yon na sa bola, ang tawag doon is neutral zone. Once you cross it, you are offsides. Oo. Kahit anong parte ng katawan mo ang dumaan doon. But imbis na yun nga, offsides yung tinawag doon. Ang tinawag, false start, which is, kahit ako parang, hindi ako solve sa ganong klaseng tawag. Oo, that's Diba? That's a bad call. That's a Oo. At saka isa pa pala, meron doon dapat na tawag kasi may pasa si Mahomes, si Patrick Mahomes. Sa isa sa mga wide receivers niya na I think number 84 yata yun. Justin Watson. Oo. Na dapat masasalunan niya kagad Kaso niyakap siya pababa. Niyakap siya pababa kaya hindi nasalo. Ano yon? Diba? Dapat may tawag I think si Darius Slay ata yung defender na yon or si Reed Blankenship yung safety. Pero yun nga, pero dapat may tawag doon Ano yon? Diba? If I am not mistaken, that could be a defensive pass interference because dapat kasi when you're a defensive back, ito ang rule. Kailangan, before you make contact, dapat ang intent mo is just to make a play on the ball. Either you try to intercept it or you try to break it up. Pero siya hindi Inunahan niyang parang yakapin Yakapin niya niyakap niya muna, binagsak para hindi niya masalo. Para magbukang incomplete. Oo. And yet, walang tawag doon ng walang tawag ang referee doon. Medyo questionable doon. But, ang bottom line of the game, there were bad calls, definitely. But, the bottom line of the game is the Chiefs cannot throw the ball. Oo. Patrick Mahomes is 100% healthy, but his receivers cannot catch. Oh, gano'n naman talaga yun. Kahit sa sports kasi, hindi lang naman sa Hindi lang naman sa tawag dito. Wait lang Sa American football. Hindi lang naman sa American football yung ganong klaseng tawagan.
Kahit sa sports yan, kahit sa basketball din, marami tayong mga reklamo na dapat ganito yung tawag, dapat yung kagaya kagabi, yung kagaya nung Sunday, yung Manila Classico, di ba? May nasuspend yung referee doon. Oo. Dalawa yun eh. Yung isa yung Manila Classico, then yung isa yung San Miguel Meralco. Wherein nabasagan ng orbital bone sa kanang mata. Si Kit Jimenez na rookie. Ng San Miguel. Oo. Well, prayers for his recovery. Oo. Dangerous pa naman yung fracture na yun. Sa may dito yun sa may Nasiko siya ni Cliff Hodge. That could have been an unsportsmanlike foul. Oh, flagrant. F1 yun. Tsaka, we know na Cliff Hodge is a physical player naman talaga. Physical player. May times he's getting a bit, minsan may mga time na napapasobra siya. And understandable yung sa style ng laro niya. Oo. Pero tawag dito, hindi naman namin sinasabi na he's a dirty player. No, we're not. Actually, may mga napagtanungan nga ako niyan kung intentional ba yung ginawa na yun ni Hodge. Sabi naman sa akin, hindi naman sinasadya. Natamaan lang. Pero syempre, delikado yun eh. Delikado eh. Mukha yung tinamaan. Any hit to the face is dangerous. Oo. At saka isa pa yung yun nga si Manila Classico. Yung dapat may tawag doon against kay Mark Baroka kasi yung mag-a-attempt ng shot si Scottie Thompson ay natamaan dito. Oo, tas no foul. No foul. Parang nangyari, okay, nagbintes, nasalo ni si Halalon yata naka-rebound doon. Then final siya ni Sistan, then split free throws. Ganun yung kinalabasan. Well, pero ang masakit doon sa Manila Classico, is Ginebra Blue at 30-point lead ba? Ayoko na lang mag-comment. Well, the foul is bad, the non-call is bad, but what's worse is that Ginebra blew a big lead. Nakita ako sa Facebook. Halftime, it was 25 points. And ang umangat pa nga raw ng mga nasa 30. But for some reason, Ginebra has no excuse for blowing it. It's inexcusable. Ayoko na lang siguro I'm having Super Bowl 51 flashbacks. 28-3. Oh, siya. Okay. Kapag-usapan natin. So, kanina, nanood tayo ng, kung natingnan nyo sa stories ko sa Instagram. Yeah. Excuse lang muna. Excuse me po! Kumahol lang. Okay. Ano nga ba yung sabi ko? Yung sa story mo sa IG. Yung story ko sa IG, okay. We're watching UAAP and we're watching NCAA. Ganyan siya kabatak manood ng basketball. Oh, di ba? UAAP, saan ko ba pinapanood dyan? Doon sa Signal Play. So, hindi naman tayo nagpo-promote dito, no? Pero download yun. Kung gusto nyo makasubaybay ng mga UAAP. Ano pa? UAAP, PBA, PVL, MPBL games. Lahat ng mga That's no-brainer. Okay? Ang re-recommend ko sa inyo yung tig 75 pesos. Kahit paano makakapanood na kayo ng mga laro doon. Then yung sa NCAA, sa YouTube lang. YouTube ko lang naman pinapanood dyan eh. Okay. Kaya ako kasi nabanggit yung kanina. In-story ko pa. Kasi sa dalawang collegiate na yon ay meron ng Final Four. Yan! Very important yung games kanina. Very important parehas. Diba? Mamaya ko ikukwento kung paano nangyari yon. At sinong nanalo muna pala? Siguro sa UAP ko na lang babanggitin. Mamaya na yung sa NCAA. Sige. Okay. Yung sa UAP, di ba, ano bang ganap kanina? Playoff for fourth spot. Oh, knockout game. It's between the Ateneo Blue Eagles and the Adamson Soaring Falcons where yung Ateneo, tinambakan nila ang Adamson sa score na 70-48. Oh, talpakan no. Nanalo. Nangongolekta na ng pusa yung Kristo. Ginawa nating sabong yun. Tupada eh. Yung tupada. Yan nga. 70-48, Ateneo grabs the final spot sa Final Four ng UAAP. Wherein ang nagpasikat, hindi mo sa nagpasikat, mali ako ng term. Ang player of the game, ang nag-init doon ay si Jared Brown with 20 points, 4 rebounds, 4 assists, and guess what? Ilan yung plus-minus niya? Ilan? Plus 34. Wow. Jared Brown. Did a lot good. Jared Brown of the Ateneo Blue Eagles. Okay? Nice. So mamaya ikukwento natin yung yung magiging istorya ng Final Four sa UAAP at sa NCAA. Okay? Yung results pala ng NCAA,
Mamaya, Mamaya. i-reveal natin. Pero speaking of Final Four, konting trivia muna tayo mga kapodcast. Trivia okay? muna tayo. Okay, hindi tayo si Kuya Kim. Okay, so UAAP muna tayo. So, unang beses na nagkaroon, actually originally nagkaroon ng Final Four. Nagsimula ang Final Four concept ng UAAP is 1993 pa. But unfortunately, ang UST swinip nila yung buong elimination round, so that's why sila ang nanalo. Nag-champion doon sa na yun. Declared as champions. Declared as champions na. So anong nangyari, ang pinaka-concept ng Final Four ay nagsimula noong 1994, the next season. Parang napanood ko yan sa Glory Days. Hindi ko alam si Coach Shot ata nagkikwento nun. Shot ng Kingston? Yes. Okay. Okay, so eto since 1994 nang unang magkaroon ng Final Four sa UAAP, ang may pinakamaraming Final Four appearances including yung ngayon ay ang Ateneo de Manila University with The Blue Eagles. 23. Followed by De La Salle University and Far Eastern University with 22. Okay? And then University of Santo Tomas, meron silang 16 Final Four appearances. University of the East with 12, and then University of the Philippines, National University, and Adamson University with 7 each. Okay? Yan yung including yung ngayon. Okay? Including yung ngayon. And then sa NCAA naman, unang beses na nagkaroon ng Final Four concept noong 1997 naman. Okay? Na kung saan, including yung ngayon, then San Beda University ang may pinakamaraming Final Four appearances with 21. Ikaw ba namang halos half a decade na mamayagpag ka? Hindi, Since 1.5 decade pala. Since 2006 mga kapodcast, season 82 hanggang ngayon. Sunod-sunod, consistent, Walang mintes. present sa Final Four ang San Beda University. Okay? And then, Colegio de San Juan de Letran, hindi sila pasok ngayon. Okay? Oo. Pero meron silang 16 Final Four appearances. Matinding fall from grace yung nangyari sa kanila. Oo nga San Sebastian College Recoletos with 15, and then Mapua University and Jose Rizal University with 12 each. Okay? And then University of Perpetual Help System Dalta with 11, then Lyceum of the Philippines University and De La Salle College of St. Benilde with 5 each. Then 5 pa lang ang Final Four ng Benilde yes, from 97? 98. 98. Yes. Oh, ano yung panahon na nila Sunday Salvation yan, no? Since Sunday Salvation, sino ba? Al Magpayo, Al Vergara, John Dan Salvador yata. John Dan Salvador, Benilde yes. siya, no? Benilde. Yes. Okay. Then, Philippine Christian University. Dati yung sumali yan sa NCAA. Meron silang 4. And then, Arellano University, meron silang 2. Yeah. Seasons 90 and 92. Gio Halalon days yan, ha? Oo, di ba? Sa 10 koponan ngayon sa NCAA, ang wala pang Final Four appearance ay ang Emilio Aguinaldo College. Wait. Almost ngayon. Pero I think they're on the right path. Oo. Which is, sige, kukwento ko na rin. They won against the College of St. Benilde Blazers kanina, 77-69. Kumbaga, they end their Season. They end their season with a high note. On a high note with a bang. At least kahit paano, nakita na natin na yung kayang gawin What they can ni do. Coach Gerson Cabiltes sa EAC Generals. I think they're just waiting for their recruits to be eligible. Sila Yung Iti Manlapas, sina Harvey Pagsanhan. Transfer sila, no? Tapos, sino pa ba yung mga nakuha nila? Alimutan ko na yung iba pa Yun yung ilan sa mga sa mga transfers nila, which is inaabangan yan for season 100. And syempre, yun na rin ang last season ni na Ralph Robin, ni na Nat Cosejo at ng team captain na si JP Maguliano. Okay? Send-off. That's a proper send-off. Kumbaga send-off yan. Yeah. Okay? So ngayon, eto na. So pag-uusapan natin ngayon, anong gusto mong unahin sa dalawa? UAP or NCAA? Let's go with NC. Sobrang kabado ko kanina sa game na yun. Sige. So, NCAA na yung pinag-usapan natin. Sige, ituloy Let's na continue natin. the show. Ituloy na natin. Wait lang. Yan. Okay. So, ituloy na natin yung usapan. Ngayon, so NCAA Season 99 Men's Basketball Final Four. Again, sinabi ko na nga, kumpleto na. Selado na.
Kompleto na ang Final Four. Yes. So you have the Mapua Cardinals, the LPU Pirates, the San Beda Red Lions, and the Benilde Blazers. Okay? The Benilde Blazers. So the matchups are Mapua versus Benilde and Lyceum versus San Beda. Mapua and LPU ay meron twice to beat advantage. Okay? Yes, so paano nangyari yun? Paano nagsara yung yung Final Four race? Kasi sa second game kanina, may isa pang team na naghahabol pa for Final Four, which is the JRU Heavy Bombers. Kaso lang, dikit yung laban nila kanina ng Mapua eh. Oo, lumamang pa nga ang Mapua ng 13. 72-59 din. Nalingat lang ako, nagko-computer ako noon, nalingat lang ako. Tabla na sila ng ng 72 all, oo. Oo. Then, pero in the end, Mapua prevails. Yeah, prevailed. 77-74. 77-74. If JRU wins, kung nanalo ang JRU, magkakaroon sila ng playoff game with the Benilde Blazers. Oo, ano yan? Diba? Kasi magtatabla sila kung sakali with 11-7 eh. 11-7. Oo. Diba? Unfortunately, natalo sila sa dulo. Pero hindi pa tapos ang elimination round sa NCAA. Just kasi that set na yung Final Four and yung pwestuhan. Oo. Kasi may laban pa sa Friday, which is San Sebastian versus Arellano. Wala nang bearing yun. Wala nang bearing. Just fighting for pride. Fighting for pride na lang yan. Pero, ang pinakainaabangan sa Friday is yung rivalry. San Beda versus Letran Knights. It's like they hate each other. Oo, di ba? It's a Democrats versus Republicans. Kaya nga. Okay. Pero, kahit sabihin mo na eliminated na ang Letran At number 3 seed na ang San Beda, which is pasok na sila, baka manggulo pa ang Letran. Kumbaga, ang term doon sa English ay party poopers. ang spoil. Spoil lang ang Manggugulo pa ang Letran. Okay? Pero, tingin ko, manggugulo pa ba to? Kasi, win or lose, parang number 3 na yung San Beda eh. Siguro, oo. I mean, So, wala nang pressure. I mean, for both teams, parang wala nang pressure. Gusto na lang siguro ng Letran yung yung sa rivalry nga nila. I-emphasize yung rivalry. Oo, rivalry kasi. May rivalry. There's legitimate hatred eh. Oo nga, oo. Okay, so sa ngayon, as of now, sorry. Okay, Mapua has 15 wins and 3 losses, and then LPU has 13 and 5. Then, as of now, San Beda has 11 and 6, and then Benilde has 11 and 7. Ba't nga ba magna-number 3 ang Beda over Benilde? Because in 2 rounds, Kahit San Beda won over Benilde. So 2-0 sila against Benilde. 2-0. So talagang ahead nga sila sa head-to-head. Yes. Okay. So, ito yung storya ng bawat teams. So, Mapua, ito yung pangalawang beses nila na magkakaroon ng twice to beat advantage under Coach Randy Alcantara. Kasi yung last is season 97, am I right? Correct. Okay, palakpakan natin. Yun yung bubble. Season 97. Nag-final sila eventually. Oo. Kasi, nung mga naunang Final Four appearances nila, puro twice to win eh. Oo. Pero may iba doon na step ladder eh. Oo. Diba? Kasi may team na nakaka-sweep nga ng playoffs. Lyceum, pang-5 Final Four appearance nila in 6 years. Yan yung, alam ko nag-pass lang sila noon ng 97. 97 din. Kasi, ang Final Four naman ng season 97, you've got Letran, you've got Mapua, you've got San Beda, and you've got Perpetual. Ito ba yung sobrang bitter ni Coach Charles Net? Kasi nag-play-in eh. Nag-play-in kasi para kahit paano ma-expand yung season. Kasi single round para maging competitive pa. Alam mo, parang every win matters. Oo. Season 97 kasi, single round robin lang. Oo. Okay? Tapos, top 6 teams ang papasok then magkakaroon ng play-in tournament. Diba? Kaso lang, na-double whammy ang Benilde noon kasi unang laban, talo sila ng Beda, so qualified ng Beda sa Final Four. And then, Perpetual versus Arellano, panalo naman ang Perpetual. And then, naglaban sila, Benilde versus Perpetual, nanaigang Perpetual. Kahit nasa Perpetual, wala nun si Kim Aurin. Dahil may sakit ba? Binulutong. Yay.
Binulutong siya nun. Oo. Okay? Pero yun nga, yun yung ano nun. So going back sa LPU, 5th Final Four appearance in 6 years. 6 years. Si ano yan, di ba? Alam mo, ang smooth nga ng transition ng LPU if you remember. Kasi di ba, before, yung sa mga unang Final Four nila, yung si CJ Perez. By the way, isa pa lang LPU Pirates sa mga nakasweep ng elimination. Tama ba? Ano na nasabi mo? Isa ang LPU sa mga team na nakasweep ng elimination. Yes. Okay. With CJ Perez, right? CJ Perez. Yeah. Actually, back-to-back finals appearance sila ng although talo sila both 93, against San Beda. Pero season 95 wala na si CJ Perez. Oo. Dinodominate niya na yung PBA nun. Sinisimulan na niyang i-dominate yung PBA. Oo. And then, San Beda, katulad nga sinabi ko kanina, this is their 17th straight Final Four appearance. So, nagpa-Final Four na sila habang nagde-develop na yung core memories ko nung bata ako. Kasi nagkamulat ako, like, late 3 years old ako or pa 4 years old ako, mga ganun. Imagine, ang unang Final Four appearance nila was 2006. 2006. May PCU pa nun. Wala pang Arellano. May libro ako dito nun. Ang title is Ending 28 at 82. Yeah. Oo. 28-year drought. The time na yung unang Final Four nila in quite some time, 2006, diba? May PCU pa nun. Wala pang Arellano. Wala pang Lyceum. Speak of PCU, silang magkalaban nun sa finals. Wala pang Arellano. Wala pang Lyceum. Tama ba? EAC wala pang pa rin. EAC nun. Wala pa yun nung ngayon. Diba? Sobrang tagal na. Para silang, para kayong New England Patriots? And then ito pa isa pa, yung binild. Ito nga, sinabi mo kanina, since 1998, pang-5 nila ito. Oo. Pang-5 pa lang nila na Final Four appearance. And this is their second straight after yung season 98. Second straight under Coach Charles Chu. But going back sa San Beda, this is their third straight Final Four appearance na walang twice to beat advantage. Kasi nung mga na yun, from 2006... Lagi silang may privilege ng twice to beat advantage. From seasons 82 to season 95, lahat yun, pirming may twice to beat eh. Either 1 seed or 2 seed. Oo. Pero ito, ngayon, since season 97, wala eh. 'Di ba? Alam mo yung mga yung mga nambabash dito sa San Beda, hindi sa amin galing to. Hindi sa amin, sa kanila yun. POV sa nila yun. Galing yun. Ang inaano nila doon na parang asa palagi sa FSA. Sa foreign student athlete. Ang Beda. Parang inaano nila doon na kaya nananalo ang Beda is because meron silang foreign student athlete. Isipin mo yung succession. Pero kasi pwede na naman dati kasi merong ganun sa NCAA. Meron mga foreign student athletes di ba? No matter how good your FSA is, as long as wala siyang help from the locals, you won't succeed. Yun ang formula noon. Pero ang iba kasi yung storya sa San Beda, hindi kahit sabihin yung paulit-ulit na buhat lang naman yung FSA nila eh. Hindi! May mga locals na marami na silang na-produce na magagaling na local players. Exactly. Sino-sino ba yan? Bibigyan kita. Robert Bolick, JV Mocon, Art de la Cruz. Nanghinay ako sa career niya though. Rom de la Rosa. Yung kapatid niya sa JRU, si Rai. Oo, medyo clutch din yung sayang lang yung last 3 niya eh. Oo nga eh. Sino pa ba mga doon? The Semerad Brothers. David and Anthony. Sino pa ba? Ito. Very underrated to. AC Soberano. Yan si Davon Potts. Ay, Davon Potts, Mr. Fourth Quarter. Alam mo, pag fourth quarter, nagmumukhang Real, sakto, may armband, kalbo, shooter. Talaga yung emphasize ng kalbo no? No offense, No offense sa mga kalbo. Okay. Pero, yun maisip mo, ano ba to? Si Realen ba to? Pero kasi ito going back, I said, this is their third straight that nawala silang twice to beat advantage since season 97, which is, kasi, starting season 96, nagbaba kasi ng bagong rule ang policy board yata, yung policy board tsaka yung MANCOM ng NCAA na hindi na pwedeng kumuha ng foreign student athletes ang mga teams. Okay? Which is meron pa rin ngayon yan sa UAAP. Na mamaya pag-usapan naman natin yan. Okay. So yon. Kaya starting season 97, wala na foreign all Filipino na, 'di ba? At doon na natin nakita kung gaano ka talented
Yung mga, lalo na yung mga local bigs. Kasi yung mga pinagkukuha kasi mga Usually big man eh. Mga big man Just to, give them a size, Eto, to be fair naman with San Beda, dito ko nakita gaano kahusay si Dami Kuntapay. Dami Kuntapay, I think it still have PTSD with Ren sa bando. Ibang kwento naman yun. Hoy, pero starting season 98 napakahusay nito ni Dami Kuntapay. Nakita na natin yung totoong laro niya. Yeah. Stretch big. Stretch big, shooting big. Oo. Sino pa ba? Ngayon sa lineup? Cliff Hopia. San Beda kasi has always been a well-coached team. No matter who's your coach, lagi silang well-coached na team. Ngayon, lalo with Coach Yuri Escueta. I mean, pre-season pa lang, hina-hype ko na yung San Beda na, this team will make the Final Four. In Coach Yuri, we trust. Eto sa ibang teams, LPU, yung pag sinabi natin foreign student athletes, isa lang naman ang nangibabaw dyan. Mike Harry and Zusu. Mike Zusu. Sa San Beda kasi, sinanay. May rich history kasi sila ng diba, FSA. Oo. Sam Ekwe, the late Sudan Daniel. Rest in peace. Si Ola Adiogun. Donald Tangqua. And Donald Noah. And Eugene Toba also. Eugene Toba. Sa LPU yun nga, Mike Harry and Zusu. Mapua, you've got Olwell Oraime. Rookie of the Roy MVP. Number 10. MVP. And then, Binild, isa doon si the late also, Clement Lucho. Oo. Then nag-FSA ba si Fonzie Saavedra? No, hindi siya FSA nun. Hindi siya FSA. Pero ang pinaka-notable si Clement Lucho. Okay, rest in peace. Gone too early. Okay. So, pag-usapan natin dito. Ngayon, Mapua, anong tingin mo naging puhunan nila ngayong season? Ba't sila nag-top? Kumbaga, alam mo parang Cinderella story. Cinderella ba masabi ko dito? Hindi sila underdog parang rags to riches story. From the start, ramdam mo nang magiging dominant. Hindi kasi nung season 98 kasi, nasa baba sila eh. May lang sila. May issues lang sila that time. Hindi naman sa issues. Parang may kulang lang sa mekos nila nun. And ngayong season 99 biglang bugs. They finished at the top. 15 wins and 3 losses. 3 lang ang talo nila. Talo. Okay. Lang. Again, what's the question? Anong parang nakita natin sa Mapua at tingin mo magagamit nilang advantage? Well, number one, they are very good team, very well-coached team sila. I like how they play their team defense kanina as of the recording, yung against JRU, how they close out the game on defense. Very, very brilliant, very alert yung nila, yung kanilang play kanina sa defense. And yung offense nila is very good din kanina, shooting the lights out ng fourth quarter. Actually, entertaining yung fourth quarter kasi parang naging 3-point shootout eh. Oo. Sino bang bumobomba sa Mapua kanina? Clint Escamis eh. Yung isang kahit sino, oo. Pero ang pinakalitaw, si Escamis. Which we will talk about sa second point. Oo. The entry of Clint Escamis, he has been a ginormous difference maker for the team. Like, ito nga the predictions na is, parang lock na siya for Roy MVP. Parang ako, convinced na ako na Roy MVP to. Let's give the crown. Parang ganon. Putulin na natin tong recording na to. Wala na. Let's give the crown to... Wag na natin very impressive yung game niya kanina. He had 25 points, 4 rebounds, 4 assists, and 5 steals. Disgusting. In a positive way, Okay. Ito pa isa pa. Ito wag lang natin titingnan si Clint Escamis kasi meron pang iba pang mga complementary stars. Lalo yung mga rookies. Like ni Peter Rosillo. Isa pa sa mga number, ano nga siya? Si Peter Rosillo, number 29 yata siya. And then si JC Rector rin. Clutch yung isang 3-point shot niya rin kanina. Oo. Pero syempre, yung mga vets din, isa rin yan sa mga malaking tulong to sa sa gandang karera ng Mapua. Pero ang pinaka talagang nag-benefit para mapunta sa top itong Mapua is yung captainship, yung leadership
ni Warren Bonifacio. Siya yung nakatulong, malaki rin yung naitulong niya sa team. Oo. Yung veteran leadership niya sa team as their captain. Last season niya na, no? Last season na niya. Oo. Pau Hernandez, eligible pa siya for season 100. So, isa pa yan si Paulo Hernandez. Very alam mo yun, tapos, magaling si Coach Randy. You know, ito nga if you can do something on a very high level, then bababa ka on a lower level, 9 times out of 10, you succeed dun sa na. Kasi, nagawa mo na siya sa higher level Oo. So, ibaba mo yung sarili mo, do the same thing, or maybe adjust mo ng konti sa players mo, and yung level of success, more often than not, is nagtitrinkle down doon. So, San Juan is a very good team. Siya ang San Juan Knights San Juan Knights. And dahil and nakatulong yun, kaya sobrang ganda ng karera din ng Mapua. Oo. Ba? At speaking of Coach Randy Alcantara, ang isa sa mga naging puhunan ng team na ito ay chemistry. Yes. Kasi nga, may mga players na siya doon na naging player na niya sa Malayan Red Robin. Oo, kasi siya dati yung coach nun, di ba? Yes. Nung si Atoy ko pa ang nagko-coach ng seniors. Sa seniors. Kasi naging player na niya doon, sina Bonifacio, sina Hernandez, even si Escamis, naging Although familiar na sila in short. Oo, kaya nga magandang chemistry nila kasi parang kilala na nila yung isa't isa. Alam na nila yung laruan ng isa't isa. At saka, going back kay Clint Escamis, parang hindi siya nabigla nung bumalik siya sa bumalik siya sa NCAA sa Mapua. Hindi siya nabigla sa laro. Oo. I think the UAAP experience helped them a lot din naman. Oo. Diba? Next up, ito. Gusto ko malaman anong natin dito LPU Pirates. Ito, post CJ Perez. Alam mo parang hindi na nawala si CJ Perez doon. Actually, hindi lang post CJ Perez to. Post Mike Harry, post Marcelina Twins, post Ayaay. Post yung core nila na yun. Yes, oo. Parang iba na to Parang yung spirit naman nung lineup na yun, nung 2018 ba yun? 17-18? Oo. Parang hindi naman nawala. Nasa ibang katauhan lang. Diba? Oh, you have very good players and very gritty players. Very gritty itong team na to. Like Enoch Valdez. Enoch Valdez, the ring leader. Kumbaga, si Enoch Valdez, parang mas upgraded version ng LPU CJ Perez. Parang siyang junior beast Diba? Ito pa. Yung kinukumpara kay Bobelga. Sino? Sean O'Malley. Oo. Sean O'Malley. He's big. Talagang big. Starting center siya, Oo. Gulang Malaki talaga. Oh. Then you have other pieces like Maclod Guadagna, di ba? Yes, oo. Maclod Guadagna, Guy Montaño, mga shooters. Mga shooters. Bigyan ko lang ng konti tong hype to since former schoolmate ko tong isa sa player na babanggitin ko. I think he deserves some credit for especially what he does off the bench. He never started the game according sa sa broadcast nitong previous game ata ng LPU. Drop his name. This guy, number 26, JM Bravo. I think he's playing well ngayon sa LPU. Schoolmate ko siya before nung high school. Siya? Grade 11 ako noon. Then siya grade 12 siya noon. So, upper batch siya noon. And nakikita ko na siya sa school. Legit malaki. Oo, I'm not kidding. Nagbagsak ng 42 points sa NBTC yon. 42 and 9. Coming from the source. I'm not kidding. Okay. May very, very great itong LPU team na ito. JM Bravo, right? Yes. JM Bravo, one time naging player of the week yan. Oo. Kasi paano na-promote pa nga sa page ng school namin yan Oo. Kasi one time, kontra Letranto yung second round nila Siya yung nagpalamang sa LPU noon. 3 magkakasunod na tres. Oo, siya, and partida, yun nga sabi, di ba? He never started a game this season. He never started the game, pero paglabas niyan sa bench, yari na. He does his thing off the bench and does it well. So yun yung sa Lyceum, very well-rounded starters, second unit, yung mga off the bench mo, very well-rounded. Much credit din is given, deserve din ni Coach
Ang pangalan coach na? Coach Gilbert Malabanan. Gilbert Malabanan. Coach Gilbert. Very good yung niya. Maganda yung niya. You have one true star in Enoch, maybe 1.5 or 2 stars in sina Enoch Valdez, sina Macleod Guadagna, and the rest supporting cast talaga. They support each other. Oo. That's a very good team. Then isa pang mabanggit natin na pangalan. Wala silang main man Wala except Enoch Valdez talaga. Enoch Valdez yung main man nila, pero although graduating na siya. Oo. Last season na niya to eh. I wonder, babagay ba siya kung sa San Miguel? Na-draft na rin siya. Sino nag-draft sa kanya? I forgot kung sino yung nag-draft sa kanya. Basta nasa malalim na siya na-draft siya. And Sayang you won't be playing isa pang with, notable mention sa LPU Pirates is Ato Barba. Floor general. Nila na parang QB nila doon. Floor general to. Ang pinagkaiba lang kasi nila ni Guadagna. Si Guadagna, floor general din, pero most of the time, scorer. Oo, Macleod Guadagna. Galing, napakagaling. Deserve din naman nilang record nila. Very good team. Akala ko nga fluke yung nila eh. Anong record ba nila start? Nung season 97? Hindi, ngayon. 7-0 ba? Actually, 6-0 yata sila nag-umpisa eh. 6-0. 6-0 and then in-spoil ng EAC. Alam ko, nagantihan ba nila yun? Yung second round kasi, nila yun, redemption tour nila yun. Nila yun? Revenge tour. Okay. So, next up, ito pag-usapan naman natin, San Beda Red Lions. Balik tayo sa kanila. Okay? San Beda Red Lions. Like what I've said earlier, before, San Beda is always a well-coached team. Props to Coach Yuri Escueta. Partido wala na si James Quecote na to. Wala nang James Quecote. Bago rin yung, wala ka ng James Quecote. Wala ka ng JB Baguio. Sino pa ba mga nawala sa kanila? Si Dami Contapay nandun pa ba? Final season na niya ngayon. Final season niya na. Oo. Ang mga gagraduate ngayon doon, si Contapay, si Hopia, si JV Gallego. Okay? So, nawala itong mga nawala yung mga nabanggit natin, si Baguio tsaka si Quecote. Pero, we have a new King Lion. Who is he? All hail to King Lion, Jacob Cortez. Which is... wow. Nakaka-hype panoorin to. At the same time, number ba siya? 2. Which is at the same time, owed din sa dating nickname ng kanyang dad na si Mike Cortez. But he's not a cool cub anymore. Cat. Hindi, si Jacob. He's not a cool cub anymore. He's the King Lion na ngayon. Which is an ode niya. The cool lion. Because lions are cats, right? And syempre, sa bawat tida ni Jacob Cortez, laging may approval ng kanyang ama, si Mike Cortez. Cool cat approved. The cool cat approves. Yeah. Diba? Then, props din sa mga bago nila, like Jomel Puno. Jomel Puno, very athletic forward, Filipino-Canadian. Sino pa ba? Sina Alex Viser. Very hustle player. Tapos, props din sa iba pang mga players sila, like nina James Payosing, then sina JV Gallego. You don't know those guys, but dahil nga well-coached sila, they do their part and they do it very well. That's why number 3 seed sila. Kahit pa paano naman, akala ko kasi mukhang malabo na sila makapasok sa Final Four. But Coach Yuri and the whole Red Lions proved me wrong. Ba't ikaw lang? Baka ikaw kasi may tiwala ka eh. Truther ako eh. Truther ka eh. Pero ako na lang, sige, ako na lang. They proved me wrong. And-expect ko na yan na they will be good. Yes. Just chill, they will be good. Kaya hindi ka kasama dito kasi alam ko truther ka. Diba? Okay. So, hindi kasi syempre, much credit din naman kay Coach Yuri. Nagagamit niya yung natutunan niya kay Coach Chot and kay Coach Tab. At saka isa pa kasi, ang winning culture kasi ng San Beda is nagpapatuloy pa rin. Sino man coach mo? Nag-start yan kay Coach Nash. Coach Nash. Coach Frankie. Coach Boyet. Coach Ronnie. Coach Loriat. Ronnie Magsano. Coach Jamaic. Then ngayon. Actually, balik kay Coach Boyet ulit, then Coach Yuri. Sa totoo lang kasi medyo sorry kay Coach Yuri medyo na-underestimate ko siya nung una eh. Pero, nakita ko rin naman na napakagaling niya rin na very good. Napakagaling niya rin na tactician, well-coached din.
Tama nga yung sabi ni Enzoy na produkto din siya both ni Coach Chot and ni Coach Tab. Kailan siya naging product ni Coach Tab? I think sa yata. Ateneo? I think sa Ateneo yata. Then si Coach Chot? Baka sa TNT. Sa TNT. Kasi part din siya ng coaching staff ng TNT. Until now ba? Yata. Okay. Yata. That explains why. So, tapos ito pang nakapagdagdag. Sinong consultant nila ngayon? Sino? Coach Norman Black. Coach Norman Black. Wala siyang coaching gig ngayon, no? Consultant din siya ng Meralco. Hindi na siya yung coach. Hindi Saan na siya ba coach sila ngayon? Si Luigi Trillo. Okay. Ng Meralco Bolts. Okay. Luigi Trillo. Okay. So, San Beda, eto, last natin pag-usapan, the Benilde Blazers. Sabi ko sa'yo, papasok ang Benilde. I'm not salty na pasok sila, but it's just that maybe I should have never doubted them. Okay, ako na lang mag-explain dito bakit. Okay, Sige. Kasi for the record kung babalikan nyo, isa sa mga pinili ko na papasok sa Final Four is Benilde. Okay, paliwanag ko bakit Benilde. Just like Mapua, chemistry din na naging puhunan nila. Yeah. Diba? Andyan pa rin naman yung mga main characters mo. Sina Will Gozum, sina Miggy Corteza, sina Prince Carlos, Makoy Marcos, and their team captain, graduating season na rin niya to, si Robin Ive. Then Mark Sanko also. Then, since season 98, ang laking addition talaga nito, ni Migs Oxon. Nakapagdagdag ka ng kasi meron ka ng mga scorers eh. Parang hindi na need siya ganun. Meron ka ng mga scorers, hindi need. Parang nagdagdag ka ng shooter. Sa katauhan ni Oxon. Very good. Na syempre, ang heart and soul pa rin nila is Will Gozum. Number 0 pa rin. Agent 0 pa rin. Agent 0 pa rin. Which is, last season na rin niya to eh. Last season na rin niya. Diba? Tsaka isa pa nakapagdagdag din sa sa and let's not underestimate Coach Charles Chu is a very good coach. Oo. Diba? Then, pumasok din sa eksena si Coach Raiko. Coach Raiko, as consultant. Dinominate niya nga Asia Basket, diba? Diba? Gamit yung Team B. Yung Team B. Team B ng Benin, sina Allen Liwag. Sila Allen Liwag yan. I think they'll be a better team. Parang hindi rin mawawala Allen Liwag, Justin Sanchez, Tony Inot, then I think kasama yata sa eksena si Gab Cometa. Mga dating Red Lions. Analogy lang. Ayaw na nila ng mali, gusto nila ng tama. Kasi red is mali, diba? Green is tama. Diba? Okay. So, ang trip yan, dito masyado. So to end sa NCAA, eto malaking tanong. So it's Mapua versus Benilde and LPU versus San Beda. Sino ang gusto mo maglaban sa finals? As much as I want LPU to succeed, I am seeing San Beda Mapua. San Beda Mapua. Yes. I'm sticking with my prediction. San Beda Mapua. Truther talaga to. Hindi naman ako din madidisappoint kung Lyceum. Hope na pag ito napanood to ni Coach Yuri na ako matutuwa yun sa'yo. San Beda Mapua. Kasi parang San Beda. Oo. Tsaka minsan nagpapakita rin ng vulnerability minsan yung LPU. Oo. Ako naman, Mapua din. Mapua. Pero ang mas nirurut ko, I want to see another Battle of Intramuros. Lyceum Mapua. LPU Mapua, partida magkatabi lang. Katabi lang. Ano kaya magiging, sa Intramuros, di ba? Habang nagpapahinga letran doon, ini-enjoy nila yung 3 straight rings nila. Tapos naglaban yung Mapua tsaka Lyceum. Ano kaya magiging environment doon? Kung isipin mo sa isang village. Will there be a lot of trash? Hindi, isipin mo sa isang village, may magkatabing bahay doon na nag-aaway yung magkapit bahay. Tapos yung isa naman doon, prenteng-prente lang. Ganon lang. Nagkakape lang. O di kaya sabihin natin na parang nag-iinuman lang. Parang chill lang. Habang nag-aaway yung magkapit-bahay doon. Hindi kami nag-games lang. Oo. Di ba? Alam mo, ang weird. So, we're rooting both for Mapua. Mapua, definitely. Okay. Kasi, nakita naman natin, parang napatunayan naman natin anong kayang gawin ni Coach Randy Alcantara, di ba? But,
yung mga kalaban. So, Doon tayo nagkatalo. You go for San Beda, I'll go for LPU. Diba? Basta, San Beda. Ngayon lang ako magpapakabalimbing. So kung una, magiging truther ako ni Coach Gerson. Ngayon lang ako magpapakabalimbing. Pagbigyan nyo mga kapodcast. Coach Gilbert naman Coach Gilbert, yeah. Coach Gilbert naman ako ngayon. Okay. But they will play hard. It's not every team plays hard sa na yun. So, your Mapua versus San Beda. San Beda, Mapua. Mapua versus San Beda. I'll go Mapua versus LPU. Okay. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung UAAP Season 86 Final Four. So, nasabi na natin kanina na yung sa resulta ng sabong. Oo. Sinong manok nanalo? Puti? Yung manok na kulay asul. Parehas asul yun eh. Puti. Nakaputi kanina. Puti. Basta manok na asul. Joke lang. Hindi. Tawag dito. Kinoment kayo sa hindi, nagpinost kayo sa community. Sabi, dapat ibon, hindi naman manok yung mga yan eh. Sabi ko na, kinoment, nireplyan ko siya. Sabi, basta may pakpak. Tsaka may mga nagsasabong din naman na kalapate. Ano ba? May nagsabong ba na kalapate? Yes, may napanood ako nun. Alam ko lang mga kinakarera ng mga kalapate eh. Oo. Pero dun sa kanina, buti walang nagdala ng tari. Lalo yung bagong sana tare. Baka hindi sila papasukin ng ng Araneta eh. Mowari na MOA. Mowari na yung kanina. Ang Araneta sa Sabado. Baka hindi papasukin sa MOA eh. So ito na nga. Okay, so ang pasok naman sa Final Four sa Season 86 ng UAAP is UP Fighting Maroons with 12 wins and 2 losses. De La Salle Green Archers, okay, habang finiflex niya. De La Salle Green Archers with 11 wins and 3 losses. NU Bulldogs with 10 wins and 4 losses. And Ateneo Blue Eagles with 7 wins and 7 losses. Okay? So, ang kakalaban dito, there's gonna be Battle of Katipunan. Pero earlier. Mas maagang Battle of Katipunan. And then, La Salle versus NU. Okay? UP and DLSU ay merong twice to beat advantage. So, UP, ito ang kanilang panglimang sunod na Final Four appearance and pangatlong sunod na rin nila ito na merong twice to beat advantage since season 84. Okay? La Salle, huling beses na nagkaroon sila ng twice to beat advantage ay noong 2017 pa, season 80. Okay? And yung last Final Four nila? Ang last Final Four nila ay dun din, season... Wait, really? Ay, Final Four? Sorry. Season 85, which is previous... 84 pala rather. Season 84. Sorry. Which is nakalaban nila yung UP. UP nakalaban nila and UP won. Mapapangalan do or the yun eh. Na actually, ang story nun is lamang 13 DLS yun after the third eh. Tapos biglang nanalo UP by 4. Tinanong ko pa nga si Javi Palanya ng that time eh. It's a flat out blockage of air. Then NU, second straight Final Four appearance. And then Ateneo, pang-siyam na sunod na nilang Final Four appearance. Pang-siyam. Pero huling beses na wala silang twice to beat advantage ay noong season 78 pa. 2015, they finish at third pero talo sa eventual champions FEU Tamaros. Okay. So tingnan natin. UP, mas lalo pa silang mas lalo pang nag-upgrade. Parang nag-evolve pa lalo eh. Oo. Ang daming mga familiar faces na nawala. Nawala si Carl Tamayo. Sino pa bang mga nawala doon? Si Galinato, nawala na rin. Saan nga ba siya nawala sa draft, no? Na-draft na rin si Galinato eh. Pero, andun pa rin yung iba. Nawala na si Zave Lucero. Wala na rin si Zave Lucero, na-draft na rin. First rounder. Oo. Pero ang mga natira doon, sina Kagulangan, sina Fortea, sina Abadiano. Si CJ Cancino. Nagbabalik na CJ Cancino. Then si Malik Diouf, season 85 MVP. Tapos, ang nagpa-upgrade sa kanila, yung mga bagong muka. Like? Francis Lopez, Lebron Lopez. LeBron James. Iba yun. Okay. Sina Raylan Torres, yan. Tapos sina Mark Belmonte, sina Felisilda, yan.
Tapos, sino pa ba mga bagong mukha? May mga bagong mukha pa sila doon. Sean Alter. Number... Di ko nakita niya na yung... Di ko alam yung number. Basta yan, very well coached din ng UP ngayon. May talent na nga. Alam mo yung kombinasyon ng may talent na nga. May sistema pa may na. May pa, well coached pa, di ba? Kumaga, ang nangyari kasi, since season 84, nagsimula lang na mabago yung sistema ng UP after they beat Ateneo in the second round. Season 84 Parang yun. doon sila nagkaroon ng confidence nun eh. Oo. Kumaga kasi, ang UP nun, may Richie Rivero pa nun eh. May talent. Talented pa nga eh. Talented na team. Pero, dun sa ano na yun, dun sa laban nila na yun, nadagdagan ng system. Oo. So, yung system na yun, nadala nila hanggang ngayon. Oo. And still a very good team. Oo. Sipin mo ba naman, 2 talo lang? Hope they don't burn out against Ateneo. Hindi naman siguro. In fairness naman din kay Coach Goldwin Monteverde, props to him kasi na-maintain niya yung winning culture ng UP. Na sinimulan na, sabihin natin ganito, si Coach Bo, yung nagtanim, then ang nag-aani ngayon at patuloy na nag-aani, si Coach Gold. Coach Gold. Huwag ka na magtaka bakit ang daming player din na gusto mag-UP. Ang dami na naka-line up sa team B nila. Oo. At nadagdag pa pala yung dating Twin Towers ng LSGH, sina Seven Gagate tsaka si Luis Pablo. Naglalaro na? Naglalaro din sila. Number ano si Seven Gagate? Literal. Seryoso. Number Seryoso. 7. Oh, parang kay Jungkook. Joke lang. Speaking of Jungkook, nasa ano na siya. Nag-ilis na siya. Anyway, yun nga. Very good team. Kaya wag ka na magtaka. Bakit lapitin ng mga big name prospects yan yung UP? Yes. Dati parang parang no man's land, dare I say. Ang UP na time nila Jet Manuel, nila Mr. Shoot First, Mikey Reyes. Yeah. Yung mga nauna sa kanila. Yung mga forefathers nila noon. Di naman forefathers. Pag ganun pinagmukha mo matanda sina Tito Mikey? Kinda. Di naman. Anyway, yun nga. Parang dati iniiwasan niya. Tapos ngayon, everybody wants to be a fighting maroon. Kumbaga nagpagwapo lang ang nagpagwapo lang ang UP. Nagpagwapo. Parang alam mo, ganawa mong male version ng Cinderella. Speaking of Cinderella Run, DLSU. Hindi na ako surprised yun, albeit na wala si Shawnee Winston. Parang nangyari kasi doon, magmula nung pumasok sa eksena si Coach Topex, parang kahit wala si Shawnee Winston, pero yung winning culture nandun pa din. At the same time, yung evolution pa ni Evanelli. Oo. Speaking of, isa rin siya sa mga gagraduate. Oo. Wala pa, alis na siya? Oo. Oo. Kaya mo na. Andyan naman si... Alam siguro, hindi na ako nagtataka bakit sobrang GG nung laro niya ngayon. Bakit sobrang ganda nung laro ni Evanelli ngayon. Siguro kasi nga... At the same time, Teka. Executive session. Basta. matapang at magaling si Evanelli. That's the bottom line. Yun lang naman yun eh. Das, sino pa ba? Mike Phillips. Very good. Sobrang na-hype ako dito kay Mike Phillips. Gusto ko yung laruan niya. Doon lang ako nakakita ng isang wingman. Actually, he's playing 4 eh. Wig dog. Oo. Na ang dating athletic na barako. That's what you expect from from a modern power forward. Sino pa bang mga Then yung ba pang mga graduating players nila like nina Joaquin Manuel, nina Mark Nonoy, CJ Austria. Yan. Tulong-tulong sila tulong-tulong sila sa para maiangat yung DLSU papunta dito sa second seed. Pero if there's one man na talagang mako-commend natin, who? Kevin Kiambao. MVP. Naririnig niyo kung ano yung sinasabi niya. Diba? Naririnig ninyo.
Pero feeling ko maglalaban sila sa MVP race, feeling ko na maglalaban sila ni LeBron Lopez eh. Feeling ko lang naman. Pero mukhang Sa akin, medyo malaki na yung lamang ni KQ eh. Pero I think LeBron Lopez may win Roy. Maari. Roy, parang consolation prize sa kanya. Tapos MVP mo, KQ. Impressive si Kevin Kembao. Impressive yung mga siya. numbers na pinapakita niya. Hindi lang basta numbers. How yung impact niya sa team is so big. Question, do you see him sa overseas? I see why not. Okay. That's his choice. Next up, ito. NU. Bulldogs. NU Bulldogs. Mali. Bulldogs. Alam mo, hindi na sila nawala sa third seed talaga eh, no? Because they got a bunch of dogs in their lineup. Oo. Pero pinakamalaking talaga ni Coach Jeff Napa dito, si Kian Baclaan. Kian Baclaan talaga. Oo. Yung parang heart and soul nila. Oo. Then you have also Jake Figueroa, Steve Nash Enriquez. Baga, pogi yung lineup ng NU eh. Pogi rin yung lineup nila. Hindi lang basta pogi. Kayang very tough din na team ang NU. It's like a team that you don't want to play. From the moniker themselves, eh. Bulldog. Bulldogs. Kung dogs. Paano kabangis yung Bulldog? Oo, diba? Because they got the dog in them. Parang alam mo yung parang pagka aangilang ka na lang. Oo. Diba? Mga bulldogs. Diba? Very gritty team. Very tough team. Very tough team. CP mo, second straight Final Four appearance nila. Still number 3. Oh, still finish at number 3. Sayang lang kasi wala silang nawala sa kanilang twice to beat advantage. Kasi I think yung sa loss nila against UP. Yung tambak eh. Diba? Oo. Pero nakikita naman natin na may potential naman talaga yung mga players ng NU. Nakita naman natin ano ang kaya nilang gawin. Which is, may napatunayan na at ako naniniwala ko, meron pa silang papatunayan. Yeah. Diba? I believe Kian Baclaan is a few steps away from being a superstar. Do they have it all for us? Wait, that's a reference for their company. Diba? Eto, last. Ateneo Blue Eagles. Well, where do I start? Where do I begin? Yes, exactly. Where do I start with Ateneo? To tell the story. This has been an unconventional year for Ateneo. We're used to Ateneo na either 1 seed or 2 seed. Very dominant team ang Ateneo. But just going 500. Mind you, the fact na 500 sila and they have to undergo a do or die game just to make the postseason. Mm-hmm. It is uncommon. This is unusual for this team na we know na very good. Talaga. Maybe their players nung una is not gelling well. Ganon. Hindi pa ganon ka-tight yung chemistry nila. Unlike yung sa previous iterations. Or maybe, just a hypothesis of mine, maybe the loss of Fortsky Padrigao stung more than we expected para sa kanila. Fortsky Padrigao from Katipunan to Espanya. Yeah. Kailan siya maging eligible? Season 87. 87. So next season, he'll be tuning up for USC na. I hope he complements well dun sa USC na yun. USC team. Mm-hmm. We'll not talk about them right now. Daming pang papasok sa eksena sa USC. Sana doon si Kyle Paranada from DE. Oo. So going back sa Ateneo, ako naman ang nakikita ko doon, ang parang pinaka-issue ko lang talaga sa Ateneo. Kasi tama yung sinabi mo parang nasanay na tayo na nakikita na natin na sa TikTok o nasa pangalawa yung ang Ateneo. Parang nasanay na tayo na parang desensitize na tayo. Regardless kung sino yung coach. Bago pa si Coach Tab. Them diba? Just going 7-7. Kasi tingnan mo through the years ang laging pinakamarami nilang talo. Nakikita natin pirming 3 eh. Oo. Pinakamarami na yung 3. Siguro kung halimbawa under Coach Tab era, 3. Pero ito 7, sobrang unusual for Ateneo. Oo. Ano ba nangyari? Parang nag-regress ba yung laro nila o sadya talagang lumakas yung ibang teams? Not really. I think hindi sa nag-regress. The system is still identical or the same. Yes. But I think
may chemistry issues sila nung una nun na Yun nga yun eh. Ito yung gusto kong banggitin. Or maybe hindi pa sila fully locked in sa system. Yun nga yung gusto kong banggitin kanina. Wala tayong problema sa system ni Coach Tab. Yes, Coach Tab. System. Well, maganda. Kaya nga gusto ng iba na mag-coach ng Gilas eh. It's still a system. Ang problema lang, ang daming bagong muka sa Ateneo. They have to adjust, di ba? They have to... Nasanay na tayo na, daming mga superstar na kilala natin sa Ateneo. Nasanay na tayo na merong 3rd Ravena, merong Isaac Go. Sino ba? Angie Kwame. Yun. Yung mga guys na SJ Belangel. Yung mga yan. Diba? Then yung expected... The Bob era. Then yung expected na torch bearer nila, si Forsky Padrego, boom. Kaso nga nawala eh. Pero, tawag dito, ang daming mga, yun yung sinasabi ko na maraming mga bagong muka. Yan, katulad ng nabanggit ko kanina, si Jared Brown, sina Ian Espinosa, si Chris Kuhn, although simula na siya ng previous season, si Chris Kuhn, si Kai Balungay. Yan. Siguro kung casual kang hoops fan, parang, sino ba sila? Sino to mga to? Sino si diba? Kai Balungay? Sino si Chris Kuhn? Diba? They're still, good team pa rin naman, but it's just uncommon for us to see na they mightily regress. Oo. So parang sinasabi ko, yun nga, walang problema sa sistema ni Coach Tab. It's just, bago yung mga mukha, so hindi pa nila gamay. Hindi pa sila fully locked in sa system ni Coach Tab. Maybe next year they'll be good again. Pero nung itong mga huling laro nila, kahit sabihin mong natalo sila against DLSU, yung mga huling laro nila, parang nakikita ko na unti-unti na nilang nagagamay yung sistema ni Coach Tab. May glimpse na ng potential nung potential ng team na yun eh. Yes. Tsaka yung kanina rin, yung kontra Adamson. Maybe it helped that ang init nila sa labas. Yes. Daming nang tira sa labas ng kanina. Sipi mo, Jared Brown pa nga lang, 4-7. May 4-7 attempts? It helped big time din talaga yung 3-point shooting nila kanina. But yun nga, we have seen a glimpse of what they can be given time, ganon. Bigyan lang natin sila ng sapat na panahon para kahit papano magamay nila. Which is parang nakikita ko, unti-unti na nilang nagagamay yung chemistry nila eh. Medyo tight lang talaga ang position nila kasi mabigat yung kalaban nila. Ang bibigat ng mga kalaban nila. Seryosong mabigat yung kalaban nila. Sipin mo, Enzo, kung titingnan mo, yung standings nila, ang layo sa naunang tatlo. Layo. Ang layo. Sipin mo, yung sinundan nilang NU, 10-4. Kasi on average, ang 4 seed nasa 8 or 9 wins na yan eh. Minsan nga 10 pa eh. Supposedly. But, maybe we're just being fooled na standings don't convey the true message. Maybe ganoon. Malamang siguro, parang nakikita natin na, okay, sige, sa ngayon, i-underestimate natin ang Ateneo. Pero, maybe they're hiding something sa bag of tricks nila. Yes. Not ref ball or whatsoever. Hindi natin wag natin pag-usapan yung yung maybe they're just hiding something alam mo yung nag-energy saver lang sila kumbaga. Parang wag nating maliitin yung 7-7 nila. Baka mamaya baka malamang. Maybe they're better than what their record suggests. Di ba? So, wag nating tingnan yung yung records nila. Ganun na lang. Yeah. Diba? Pero ang kinaganda naman nito sa Ateneo, bukod sa, sabi ko nga, unti-unti na nilang nagagamay yung sistema, parang nakikita na natin yung tunay na talent ng mga players. Hindi lang, talent nila and yung glimpse nung good Ateneo basketball uli. Totoo, diba? Nakikita na natin kung gano'ng kahusay si Balungay, gano'ng kahusay si Kuhn, si Obasa, ano nga ba name ni Obasa? Joe Obasa. Si Joe Obasa, nakikita na natin na siguro hindi pa siya sa ngayon na parang hilera na Ike at kay Kwame, pero tall task kasi yun, Angie Kwame. Tall task yun. Angie Kwame set the bar sa mga FSA bar na na sinet ni Angie Kwame, ang hirap pantayan. Diba? Parang paano matatapatan yan ni Joe Obasa? Yan ang maging challenge sa kanya. But, ang sabi ko nga, good news naman dito, nakikita naman natin yung kayang gawin ng Ateneo. Okay?
parang dito na natin nakikita na parang unti-unti nang bumabalik yung groove nila. Oo. Yung winning culture nila. Maybe siguro, halimbawa lang, maybe not this season, baka next season. Oo. 'Di ba? Huwag natin i-downplay, huwag natin i-underestimate what Ateneo can do. Yes. Okay. Okay. So, to sum this up, UP versus Ateneo, Battle of Katipunan, and then LaSalle versus NU. Ganong question, para sa tanong, sino ang gusto mong makita sa finals? Sinong gusto I mong wouldn't wear maglaban this sa finals? shirt for no reason. Siyempre UP. UP. Definitely. UP at And siguro for some fun lang din, LaSalle. UP versus LaSalle. For some fun. Ewan ko, wala lang. Gusto ko lang ng friendly banter sa mga klase ko nung high school. Kasi may mga klase ako nung high school na nasa DLSC na sa Health Science Institute nila. Ako feeling ko sasang-ayon din ako sa'yo. UP versus LaSalle din. Gusto ko lang ng friendly banter sa kanila. Kasi magiging maganda, magiging mainit ang laban nitong dalawang to. Yes, and yes. Diba? Pag silang nagsabong sa finals. Parang bago eh. Oo. Hindi naman may mga bagong mukha naman. Pero, ang labanan na lang dito is, labanan ng talent, labanan ng sistema. Diba? Pag silang naglaban parehong well-coached, parehong talented yung teams. Yes. Oo. Diba? Parang, hindi natin malalaman kung sino nga ba ang karapat-dapat. Like who deserves it more? Who wants it more? Parang ganun. Kumbaga, dito na ba sa pagkakataon to babawi yung UP? Kung sila maglaban na, dito na ba sa pagkakataon to babawi yung UP? Or parang, ito na ba yung season for DLSU? Oo. Is this their year? Ika nga. Pero wag nating ismolin ang NU. NU at Ateneo. Ateneo, Oo. yes. Kasi, magngingit-ngit din ng NU eh. Oo, and even Ateneo, hindi joke kalabangan ng Ateneo. Oo. Yun nga sabi ko kanina, maybe we're just being fooled by the record. Oo. Malamang siguro baka magulat na lang tayo, baka Ateneo versus LaSalle pala or Ateneo versus NU pa lang. We will never know because this is a tight playoff. Very tight yung playoff ng Mas UAP. tight yung mas tight to kumpara sa NCAA. Walang favorite. Kahit Ateneo, no. Hindi mo na masasabing favorite team ang Ateneo eh. Kahit UP, kahit sila yung nasa top seed, wala eh. Hindi, walang assurance. Oo. Parang mas mahigpit ang labanan dito. Sa NCAA, parang nakikita na natin na sino yung pwede. Sinong may edge, oo. Diba? Sino yung may edge, sinong po pwede. Oo. Sa UAAP naman, parang kahit sino pwede. Oo. Yun naman ang kinaganda sa UAAP. Anyone can win, yeah. Definitely. Yeah. Okay, so, Enzo, social media? Well, ganun pa rin naman, Instagram, Threads, and sa X, formerly known as Twitter, at SNR MLNC, naka-public yan. You can, pwede nyo makita yung post ko dyan, yung mga runs ko dyan, and whatsoever. Ayan, so, thank you Enzo sa pagsama mo ulit dito. Actually, lagi na nga tayo nagkakasama dito. Yeah. Ayan. So, marami pa tayong na mapag-usapan dito. Maganda lang kasi yung topic natin ngayon kasi timely. Very timely. Patapos ng college basketball di ba? Eh, ano susunod dyan? Juniors basketball or volleyball season, which is next year na yan. Next year na. Sa Sabado pala, cheer dance na ng UAAP. Hindi pa, November 25 pa sa Sabado. 25 pa lang December ba? 2. December 2 ang ayun pa yung isang na parang hindi mo alam sinong mananalo. Sa UAP cheer dance naman, mga masasabi kong pinakamatunog, ito early prediction, I want to see NU. I want to see FEU. I want also to see UST. Sa Lingawi. Oo. And medyo tawag dito, hot take to. Adamson. Gusto ko yung nila Yung nag-champion sila noon, I think season 80 yata yun. Yung nag-champion yata yung Adamson. Anong team ba nila noon? Oo, yung cheer dance team nila. Ang team nila is retro. Tapos ang tugtog nila more on VST and Company. Di ba?
Retro kasi yung tema nila. Kaya gusto ko yung na yan eh. Parang, gusto kong panoorin ulit yung nila eh. Fan ng retro yan. Naalikabok na nga eh. Sa ulo. Okay, so tingnan natin. Magandang pag-usapan yan. Oo. So ngayon, Final Four ng basketball sa college. Tapos, sabi mo nga, cheer dance sa UAAP. Sa NCAA kasi, sa end ng season pa nila yun eh. End of season pa nila yun eh. Next year, volleyball. Yan ang isa pa sa mga abangan. Okay? So, more episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast ni Mans. And mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Podcast ni Mans. And don't forget to click the notification bell button. At mapapakinggan nyo po ng libre ang P2P Palakasang Pinoy sa Spotify. Kasama si Enzo at ito po si Mans at ito ang P2P Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Woot woot! Inyong nasubaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.